Si Oh, Joey may program, ano? Sinong opening prayer, Joey? Sige po. well, Juan, hello. Yan po. Sige po, let's start. Good evening po sa bawat isa. At kung Ah, may... Ay, hello po. hello po. Yan. Kung naririnig po ako ng maigi, pwede po bang magpa-react ng heart? Yan. Pa-react na lang po ng heart. And alam ko po may note po ako kung magagawa po ninyo ma-rename ang inyong mga names para alam po natin kung anong region, kung anong outreach po ang bawat isa. Thank you po. Thank you po sa pag-react. And as we start, yan, meron lang po akong i-share na video bago po tayo mag-opening prayer. Ma'am, patura sa Region 9 po. Yes po, Pastor. Pastor Rogelio Umas sa Liti. Yes po. Welcome po. Pastor. Sa Hello po. Liti po, Bunakan, San Isidro. Apo, Pastor. Yan po. Magpe-play lang Yes. po ako ng video. Wait lang po. Praise God. Sige po, let's officially start our meeting with a prayer. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat for this night. Maraming maraming salamat, Panginoon, for the opportunity to gather online, Panginoon. And Lord, as we talk about, Lord, ang National Youth and YA Camp, samahan niyo po kami, Panginoon. We pray na ano man po yung mga questions, masagot po ngayong gabing ito. And Lord, Father God, we pray na unite us, Lord God, with your love. Bind us, Panginoon. At patuloy, Lord God, na we pray for this event, Panginoon, na hindi lang siya maging event, kundi, Lord, turning point ng buhay ng mga kabataan, especially for 2026, Panginoon, and also the YAs, Panginoon. Sa iyo po namin tinataas ang meeting na ito. At Lord, I pray that you would speak to the hearts of our pastors and co-leaders tonight, Panginoon. Samahan niyo po kami. Holy Spirit, be with us and speak to us, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen. Praise God. I'm excited po. Excited po ako to meet everyone. Hindi lang po kasya sa screen ko. Pero we are 64 po. Sa ngayon, 64 po tayo. Praise God. Medyo pinigilan lang po natin ng konti kasi kung kasama po lahat, di po talaga magkakasya sa ating Zoom. Pero for now, as we start, para malaman po natin yung mga kasama po natin, pwede po ba tayong mag-roll call po muna? Yung mga tatawagin ko po, per region po ito. Kung kayo po yon, maaari lamang po na mag-open cam kung pwede, kung kaya po, para makita po natin ang isa't isa and mag-react ng kung ano pong emoji ang gusto po ninyong i-react. Okay po, ready na po. Sisimulan ko po sa Region 1 and 2 na Isabela. Ayan, nandyan po sila Pastora Nerma, si Pastor Fernando, Pastor Sam, yung mga representatives po natin. Hello po. Good evening po. Yan, salamat po nakapunta po kayo ngayong gabi. Good evening po. Nandiyan din po yung mga youth representatives nila. Ayan, welcome po. Welcome to our meeting. Hello po. Ayan.
Palakpakan naman, virtual clap na lang po natin ng bawat isa. Next naman po natin, kung meron po tayong Region 1 and 2, meron din po tayong Region 3. Ayan, tawagin po natin ang ating mga kapatid from Region 3 Bulacan. Meron po tayong representatives from May Kawayan, Malolos. Ayan, nandiyan po sila. Youth and YA representatives po nila. Welcome po. Welcome. Ayan. Next, syempre, kung meron pong Region 1 and 2, meron din pong Region 3. Of course, meron din po tayo sa ating main, ang Makati. Ayan. Hello po, kay La Vinci, Haines. Sino pa po ba nandyan ngayon? Si Jose, Good nandyan evening din. po. Good evening po. Si Pastor Lester nandyan na po. Yan na. Hello, Pastor. Good Hello evening po, po. good Hello evening. po. Ayan. So, meron po tayong Makati. Of course, meron din po tayong NCR1. Nandyan po si Lakisha. Ano si Kisha? Si Lakisha from Tandang Sora. Si Fats. Hi, Fats from Malabon. Hello po, good evening po. Good evening po. And sino pa nga ba? Baka may na-miss out pa po ako. From ano to? NCR1. Ayan. Check ko lang po baka may... Yan, si Hannah Vibar. Andiyan din si... Hi, Hannah. And Hello si po, good evening Pas... po. Yes, Pastor Lovie nandito rin po from QC. Welcome po. Yan. Of course, tawagin din po natin ang NCR2. Pareak naman po ng mga NCR2. Andiyan po sila Pastor Nap. Nandiyan na po ba si Pastor God Nap? bless Hello you po, po. good evening po. Si Melanie. Hi, Lani from BGC. Good evening po. Yes. Sila Adrian. Nandiyan na po ba sila Adrian from Las Piñas? Good evening Hello po. po. Ayan. Mary Ann Baltazar from Muntinlupa. And si Hello po. Gia. Hello po. Hello po. Ay, good evening po. Ayan. Of course, meron din po tayong representatives from Region 4, Laguna, Batangas, Quezon. Yan, pareak na lang po. Good evening po. Unang-una na dyan po ang ating pastor. Competitive po talaga din ang ating Pastor Odi. Ah, Wala pong prize, Pastor Odi. Pastor, Sana ko meron pa ulit. may mananalo. Pastor Odi po from ang aming regional overseer from Calamba. Pastor Raul from Los Baños. Andyan din po ang ating Kuya Ryan from Binyan. Ang ating mga youth representatives, si Tristan, si Julia, si Jeff ng Tayabas, si JM ng Santa Cruz. Si Kuya Jeff may sakit na naman. Wala. Ayan. So, next naman po natin from Region 5, ang Cavite Region. Woo! CJ. Ang Cavite Region, pareak naman po. Siyempre, nandyan po ang ating mga pastor. Si Pastor Sandy. Hello po, Pastor Sandy from Paliparan. Pastor Jom. Dito rin po. Pastor Jom. Pastor Aris, andyan din po. Ayan, at ang atin pong mga youth representatives from Cavite. Welcome po. Ayan. Di ko po pala nabanggit, nandito rin po ang ating Pastor Daryl from from NCR, baka magkamali po ako. NCR 1? Tama po ba? NCR 2 po. NCR2. NCR2. Kamali nga po ako. Hello po, Bikutan. Pastor Daryl. NCR2 po. Apo, NCR2. Yan. Next naman po natin ang Region 8, Bicol Region. Ayan. Andyan po. Pareak naman po ng ating mga taga Bicol. Andyan po sila Pastora Nida, Pastor Jolem, Pastora Norma, at ang youth NYA representatives po nila. Hello po. From region, second to the last po. Nandito po ang ating Region 9, Visayas Region. Nandiyan po sila Pastor Bernie. Hello po, Pastor. Ayan, si Hello. Pastor Marlene po, Pastor Giovanni, Pastor Ah, Edith, so, ayan, Pastor Rogelio. Welcome okay. po. Ay, good Good evening. evening po. At ang kanila pong mga youth representatives. Yan. Sino Ah, po okay pa? po. Pastor Reyno Garindola. Ayan. Hello Rogelio, po. Pastor Rogelio Umas. Yes po, Pastor. Welcome po. Good evening po. Ayan. Evening po. And syempre po, Rogelio, lastly po, from Region 10, ang Mindanao Region. Thank you, Lord. Meron po tayong kasamang Mindanao ngayon.
Andito na po ba sila? Si Jassy, nandito na si Jassy. Hi, Jassy. From Zamboanga. Yung other representatives po natin, nandiyan na rin po ba from Davao? Sila Ken, Jenny Bay. Ipil, yung sa Ipil Sa nandyan. Ipil po, Yan. si Hazel Villegas. Alfredo. Alfredo. Al- Alfred. Alfred. Yan. Pastora LB. Yan. Yung other representatives pa po nila. Yeah, welcome po sa bawat isa. Maraming maraming salamat po for attending and welcome to our first general meeting po ng National Youth and YA Camp. So, ngayong gabi po, meron lang po akong mga bagay na i-share sa bawat isa. And later on po, kung meron po kayong questions, pwede po nating pag-usapan. For now, mag-share screen lang po ulit ako. Wait lang po. Screen. Ito na yun. Share screen na. Ano lang, kahit ito lang. Ay, ito. Okay. Hindi. Ito na yung screen. Ayan. Ayan. Kita na po ang aking screen. Okay po. So, yan. As you all know, meron po we are privileged to have National Youth and YA. Di pa po ako sanay, pero kasama po talaga yung YA dito. National Youth and YA Camp 2026 na gaganapin po natin sa May 7 to 9, 2026 sa farm ko, Dolores, Quezon Province. So, yun po yung National Youth Camp natin and we are excited to see everyone po. So ngayon pa lang po, I encourage everyone to register na. Pero throughout our meeting, i-explain ko po yung mga kaya kong i-explain. And again, if you have questions, pwede po nating pag-usapan later on. So, unahin ko na po muna. Yung tema po natin na 1 Peter 3:15. Sabi po doon, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. So, konting background and konting history lang po ng National Youth and YA Camp natin next year. So, at the beginning of the year, naniniwala po ako nilalagay. Siguro nga po, last year pa nilalagay na po ng Lord sa heart po ng ating mga pastor, especially kay Tay Edgine, na magkaroon po tayo ng National Youth Camp. And nung nagkaroon po ng camps, this year, nagkaroon po tayo ng mga camp, parang doon mas lalong na-ignite yung hearts ng bawat isa na what if magkakasama tayo, lahat tayo, sa iisang mission, sa iisang goal. Yun ay to defend our faith. Especially nowadays na napakaraming mga kumakalat ng mga fake news, napakaraming mga bagay na parang totoo pero hindi totoo. Ang daming nagke-question, ang daming kailangan sagutin. Kaya challenge, kaya ito po yung naging theme ng ating National Youth Camp, 1 Peter 3:15. Always be prepared to give an answer. So, hindi ko na po pasasagutin ng bawat isa, pero may question lang po ako sa bawat isa. Are we confident with our youths and our YA sa lahat po ng mga youth ministers, youth attendees, YA, young adults, professionals po natin? Are we confident that they are prepared to give an answer sa lahat ng magtatanong sa kanila, sa lahat ng magbabato ng mga questions sa kanila? Are they prepared? So if they are, then praise God. Praise God, they are prepared. Kayang-kaya po nilang mag-stand. But kung kailangan pa ng mas matinding preparation, attend po tayo ng National Youth Camp. Okay po. So, next po natin. Mabilis lang po ito. Kasi magdedwell po tayo sa ating mga questions. So, next po natin, yan. Gusto ko lang pong ipakita sa bawat isa kasi na-discuss na rin naman po ito sa mga other na nakaka-attend po ng meetings, no? So, quick preview lang po. Ano yung mangyayari dun sa National Youth Camp natin? 3 days po kasi siya. So, sa 3 days pong yon ang masasabi ko po na normal youth camp. But, ang difference po is that meron po tayo, aside from the
session, main sessions, meron po tayong breakout sessions. Now, doon po muna tayo sa main sessions natin. From days 1 to 3, meron po tayong mga sessions dyan. Sa unang araw pa lang natin, Revival Night 1, yan. Tatawagin po natin yung Revival Encounters. Sa unang gabi pa lang po, pag-uusapan po natin New Life in Christ. And we have Tatay Edgy to share the word with us, to encourage us na hamunin po ang bawat isa. Diba, ano ba yung new life kay Kristo? Bago po kasi tayo mag-defend sa pananampalataya, kailangan muna natin maintindihan ano ba tong buhay na binigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay na-born again. So that's for the first night. For the second night, ito po yung day 2, sa May 8 na po ito, Holy Spirit Baptism. We are blessed po to have Pastor Louis Barreto dito sa Revival Night 2 po na ito. And sana po talaga maka-attend po ang lahat ng mga kabataan natin, mga YA professionals. More than ever, yung mga young adults po natin, mga professionals, kailangan po natin to. For the day 3, at ito po yung last day, hindi na po siya sa gabi, sa tanghali po ito. Ito po yung, bago po umalis yung mga kabataan, mga YAs po natin, meron po tayong commissioning. So, we are blessed to have Pastor Odi to commission us and to dedicate us before we leave the camp. Ngayon, ano po yung difference? From all the other camps that we have experienced, dito lang po tayo merong tinatawag na breakout sessions. So kung meron po dito ngayong gabi na nakapag-register na, nakita nyo po ito sa registration link po natin. Meron kayong pamimilian lang doon. So ngayon po i-explain ko po kasi meron din akong ibang mga nagtatanong sa amin, bakit kailangan lang pumili? Ganyan. So, sa our breakout sessions po, lahat po ito, meron po tayong tatlong tracks. Itong tatlong tracks, lahat po ito madidiscuss sa day 2, sa second day, May 8. Ayan. So, track 1, Christianity versus different worldviews. Track 2, ethical and biblical responses to social issues. And track 3, answering the most difficult questions about God and faith. Pakaganda po ng mga topics natin. Sa track 1, unang araw, second day po again, gagawin ito. Ang una po nating gagawin, start po ng day natin, is itong breakout session. Yung mga kabataan po natin, yung mga, ano pa ba, yan, yung mga YAs and kabataan, pipili lang po sila ng isang breakout session out of these two. So, una po, unang session na pamimilian is one way. Why Jesus is the only way in a world of many religions. Napaka-importante po. Basic foundation po natin to. Bakit si Jesus? Pinapaniwalaan natin. Tapos, ang second pong pamimilian nila, pwede silang sumali sa woke versus word, tayo responding to the rise of progressive Christianity. So, ito pong, ang idea po nito, is limited lang po yung slots per breakout. So, yung breakout 1, yung one way, why Jesus. Breakout 2, woke versus words. Pipili lang po yung mga kabataan saan po nila mas gusto. Pero pag na puno na po yung slot, automatically doon na po sila sa hindi pa puno. Okay po? So, sa track 2, after po nitong track 1, kumbaga magkasabay po siyang gaganapin. Magkasabay po yung breakout session 1 and breakout session 2. Yung one way and yung woke versus word. So, simultaneous po yun. Kaya pipili lang po yung mga kabataan po natin. And then after nun, kasunod na schedule po, ang i-discuss naman po sa ating camp ay yung track 2. Ethical and biblical responses to social issues. Napakarami pong mga social issues pero pumili lang po tayo ng two most discussed. Number 1, LGBT. Number 2, mental health. So yung una po, love and truth. Paano ba tayo mag-respond to LGBTQ community plus issues biblically and compassionately? Yan, ganda po yan. Tapos pangalawa po nilang pamimilian ay yung Christianity and mental health, faith, therapy, and real struggles. So again, simultaneous po yan magaganap yung love and truth and Christianity and mental health. Pipili lang po yung mga bata, ano po yung a-attendan nila. And then the last po, track 3, answering the most difficult questions about God and faith. How do you answer? Share ko lang po, no? Naalala ko po, nung kasi
may kapatid po ako. Tapos, yung kapatid ko may anak na. Tapos, tinuturuan po namin na mag-pray yung aming mga pamangkin kasi mga maliliit pa lang po sila. So, nagpe-pray po sila. Pero medyo problematic po kasi yung family nila. Tapos one night, nagtanong yung pamangkin ko habang umiiyak. Sabi niya, bakit ganon? Pinagpe-pray ko naman si mommy at daddy na hindi mag-away. Bakit nag-aaway pa rin sila? Ganon yung mga tanong. So, bata pa lang po yun ha. Bata pa lang. Paano pa kaya kapag lumaki ka na at mas marami ng tanong sa buhay? Why does a good God allow suffering? How do you answer this? Or how do you give a good answer to unbelievers? Kung ikaw, alam mo sa sarili mo, pero how do you answer this? O di kaya naman may nagtatanong, kaya ko bang magtiwala? Pwede ba ako magtiwala sa God's plan? Ito para sa mga nagre-wrestle sa disappointments and sa doubts. So again, sabay po siyang uh, i-discuss. So pipili lang po yung mga kabataan. So mamaya magra-run through po tayo sa ating registration process. Papakita ko po sa inyo, especially to our pastors, para kita niyo rin po yung itsura ng registration form po natin. So, okay po, ito po yung ating breakout sessions. Again, we have revival encounters and we have breakout sessions. And of course, pag youth camp, hindi naman po mawawala yung ating mga team building. So, meron din po yan, mga group discussion. So, naniniwala po ako mabibuild po talaga yung mga youth and YA po natin sa Word of God and sa community na meron po tayo. Next. Ngayon, hinihingal na punta naman po tayo sa ating registration. Ayan. Sa registration po natin, again, the links are now up. It is open. Nasa page po natin yan. And dito po tayo. Meron po tayong, sa registration fee po natin, merong early bird rate and regular rate. So regular rate, 3,200. Wala pong kahit anong deadlines. Pero syempre, yung deadline po ng payment, March 31. Dulong-dulo na po yun. Okay. Pag-usapan po natin yung ating early bird rate. Yung early bird rate po natin, kasi kasama din po ito sa frequently asked questions na mamaya madidiscuss din po. Pero pasadahan ko na rin po ngayon. Ang early bird rate po natin, ang ibig sabihin lang po niyan, kapag na-secure nyo na po yung slot ninyo ngayon hanggang December 31, 2025, sa dulo po ng taon na to, nakapag-register po kayo at nakapag-down payment po kayo ng at least 50%, which is 1,500, 3,000 na lang po yung mabayaran ninyo later on. So, yun po yun. Ngayon, pwede na po kayong mag-register kahit wala pa pong bayad, pero make sure po na pagdating po ng December 31, nakapag-down payment na po tayo. Okay po. For further questions, discuss po natin yan mamaya. Yan po yung ating early bird rate. Okay. So sa registration run-through, yun pala yung pwede mo i-share. Ipapakita ko lang po yung registration form po natin. Pakiipon po ng inyong mga questions kung meron po ah. Hindi ko po kasi kita. Ating ayan. So, sige po. Ito po yung itsura ng ating registration form. Pag click po nila yung link, ito po agad yung lalabas. Pero actually, meron pa dito sa isa. Pwede ba yun? Back. Yan. So, ito po yung, ayan. Ito po yung lalabas. Registration form. Nandito po yung general details po natin. And yung rule po sa early bird. So, next po. Next na natin. Next. Yan. Sa kailangan po ma-fill out po ito ng mga youths and YAs po natin. We have the personal information, birthday, age, sex, contact number, email address, Facebook name, mahalaga din po ito. At yung Facebook link para madali pong mahanap yung mga magpupunta sa camp. Next.
Yan. Sige, click ka na lang ng kahit ano dyan. Sa birthday. Yan, December 12, 2025 birthday ko. Next po. Yan. So, dito po sa third page ng form po natin, nandyan din po pinapakita yung breakout sessions. And sabi po dito, please select one session per track from the options below. So, yung bawat kabataan po natin may attend a total of 3 sessions. So, let's say, kunwari po itong pipiliin ko. Sa track 1, gusto ko yung one way. Gusto ko kasi gusto ko pa mas malaman bakit si Jesus. Sa track 2, pipiliin ko po yung love and truth kasi gusto ko paano nga ba mag-respond sa mga LGBT. And then sa track 3, piliin ko po yung why does a good God allow suffering. So, yun po. Ganun lang po kasimple. Pipili lang po yung mga kabataan kung ano po yung gusto po nila. And we have, kasi po, ayan po, di ko po pala nabanggit. Initially po, ang target po natin na campers is 800 to 1,000. Pero talagang marami na po kaming nalibot na campsites dito sa Calabarzon. At hindi po talaga kakayanin yung 800 to 1,000. So medyo nagbawas po tayo. Hopefully, 500 to 600 po tayo. Yun po yung kaya po talaga. So, yung bawat breakout session po will consist of around 250 to 300 per session na 250 to 300 slots. So, yun lang po. Maganda po talaga mauna yung mga kabataan po ninyo na mag-register para makapili pa po sila. Kasi later on, kapag puno na po yung list, kapag na-fill out na po yung 250 to 300, wala na po silang choice kundi dun sa other breakout session. Pero lahat naman po kasi maganda siya. So, kaya nga po may mga magulang din na gusto talagang sumama kasi naka-curious po sila dun sa ating mga i-discuss sa mga sessions po. So, yun po yung page 4. For page 5, ito na po yung, yan, mahalaga din po, emergency details, contact person, relationship, etc., contact ng emergency. Next po, next. Kailangan siya lagyan ng NA, ganun. Sige po. Next po natin. Yan. Next page po, ito na po yung payment details natin. For the payment details, dito na rin po yung bank account. Ito po yung bank account ng Makati. So, diyan po talaga kailangan pumasok yung mga payment po natin. Pero kung pwede rin naman po na isang buong church or isang barkadahan mag-send para isang sending na lang po. No, pwedeng through GCash muna tapos saka po nila i-send sa account po ng ng main. So, dito po tayo. Okay, yung mga notes po dito, i-discuss po natin yan sa frequently asked questions. Next po tayo. Yan. For the, okay. Yan, mahalaga din po to, medical information and food allergies. Kailangan, di po dapat ito skip kasi napakahalaga po. Baka mamaya mahainan po may pagkain allergic po pala yung bata. Mamemedic pa. So, kailangan po ma-fill out ito ng maigi. Next po. Okay. So, ang next naman po natin ay ang ating t-shirt design. So, pipili lang po yung mga kabataan. Sa ngayon po, ay wala pa po tayong specific na tawag doon. Wala pa po tayong shirt brand. Yan. So, hindi pa po namin masasabi kung anong size ng small, anong size, dimensions ng medium or large. Pero kung ano po yung usual na kinukuha or size po ng inyong mga youth or kayo po mismo, yun na lang po yung inyong pilihan. And later on, kung magkakaroon man po ng anything else, we are open po naman sa mga questions or clarifications. Next, please select. Yan. Okay. So anything na notes, anything po na kailangang ma-mention, banggitin na lang po natin doon. And lastly,
Dito po, ito may mga nagtatanong din po dito sa pinaka-last na page po ng ating registration form. Meron po dito consent and agreement for minors po below 18 years old. Kailangan po nilang i-download itong waiver na form na ito, tapos kailangan i-upload dito. Pero kung may hinder naman po sila to register, kahit hindi na po nila isabay dito, basta download lang po nila to. And later on, magre-remind din po kami to everyone, sa lahat po ng outreaches to fill out the parental consent form para hindi po makalimutan na mag-submit. Mahalaga din po ito for minors. Okay. Okay. Yes, okay na po. So yun po ang ating yun po yung ating registration form. So I think if wait lang po. Mamaya na po ako magte-take ng questions. Tuloy-tuloy na po natin kasi meron po tayong FAQs. So, ako naman po ulit yung mag-share ng screen. Next. Okay. So for the payment process, napakahalaga po nito. Ano yung proseso ng ating payment, kanino ibibigay, sino i-inform, sino kakausapin. Nandito po ang ating finance head, si CJ po. CJ, take it away. Kala ko ate, didiretso mo na eh. Ay, di ko kaya. So ayan, so nakikita naman natin sa screen, we have step 1, step 2, and step 3. So mahalaga po yan para malaman namin na si campus is bayad po talaga. No, so step 1 po, no, send your payment full or partial or proof transaction to youth leader at your church. So importante po 'yon na yung campers po or yung members po natin na youth is makipag-coordinate sa youth leader nila. Then, sa step 2, si youth leader po ang mag-i-email kay Finance Regional Leader. So, meron po tayong per region na representative. So, mamaya po ipoprovide po namin yung emails po ng per region kung saan po natin siya i-email ng per region po. So, si region po na leader or representative, kami na i-consolidate po nila yon sa aming master file, which is ako din po yung nag-check every region officers or representative po to check if talagang meron pong pumasok. Then ako po ang makikipag-coordinate sa Makati or the accounting department po if tama po ba na pumasok or may pumasok ba sa kanila sa account ng Makati, and yun. So yun lang po, ganun lang po siya ka-simple na sa pagbabayad po natin. Importante po yung receipts po kapag po in-email. Yan. Proof of transactions. Yun lang po, Ate Joey. Yeah, thank you CJ, thank you po. So ito po yung ating payment process. Kasi niisipan po namin paano ba siya mas magiging madali. Kailangan po talaga may mga point persons. Sa GC po ng National Youth and YA Representatives, nag-send po doon ng directory. Pero again, isa-send po namin yun. Palagi po kami magre-remind to everyone para mas magiging madali po yung process. Bawat region po kasi may representative na at contact na, nandun na po yun sa isang GC. Kagrupo na po siya ni CJ. So, ayun po. So, yun po yung ating, and katulad po ng sinabi ni CJ, don't forget po na itabi ang mga receipt, yung mga screenshots po ng transactions para maging madali po sa atin. And may ipoprovide po siya na emails for that. Kasama din rin po isabay na rin dun yung mga waivers para isang sendan na lang po. Okay po. The next po natin, dito na po tayo. Ay, pasadahan ko lang po, para lang po alam ng lahat na meron po tayong organizational chart. Of course, we have Pastor Edgy as our national overseer. Siya po ang ating all-in-all. All-in-all. Parang iba yun. So, Pastor Edgy po. And then we have the steering committee. Nandiyan po si Pastor Lester, Pastor Odi, and Pastor Raul. Ayan. Tapos po, overall camp coordinator. Ako po yun. Kaya palagi pong makulit. Ako yung lagi mag-chat-chat. At ako po yung magko-coordinate sa lahat-lahat ng ito. And we have our committees. For finance, nandiyan po si CJ. Present ko po para alam niyo po kung sinong dapat i-reach out. Kung meron po kayong concern sa kahit ano man po dito. But you can always reach out to me. But
open po ang aking messenger. 24/7. Ayan, nandyan po si Judah for our program. Siya po yung mag-oversee niyan. Sa registration, kung magkakaroon po ng questions about the registration process later on, nandiyan po si Kisha. Siya po nagka-consolidate ng lahat ng ating mga nagre-register. As of the moment, meron po tayong 30 plus na nag-register na po from the youths and YAs. Andiyan din po si Kuya Fred Gosa from Kalawan for our logistics and transportation. For security po, kasi napakalawak po ng ating place. Nandiyan po si Mark from Cavite and Bohan from Kalamba. Sa ating worship po, nandiyan po si Widen Centeno from Pagsanhan. Cell grouping, mag-aayos po ng 600 na mga bata kung paano po sila magkakagrupo. Nandiyan po si Julia, team building. Another separate committee rin po ito. Si Kuya Jeffrey po yan from Lipa. For medical and safety, andyan po ang ating Ate Jaja. For marketing and media, andyan po si Viron. Hospitality and housing, siya po mag-aalaga sa inyo for 3 days. Si Fatima po, si Fads Lungkap, and salo po kaming lahat for spiritual, andyan po si Pastor Jolem. Financial advisor po, financial advisor na tuloy. Finance advisor. Ginawang financial advisor si Pastor Ernie ng Pistania po. Ayan, so for our frequently asked questions, dito na po tayo. I-discuss lang po namin yung mga FAQs, then after nito, open na po ang floor for any questions. To discuss the most asked questions, nandito po si Julia. Yan, hello po. Ayan po. So, for frequently asked questions, agad ka lang ng sound po. Ayan. Ito po yung mga na-receive namin na question since po nung nirelease natin yung registration form. So, dito po namin sasagutin din po. Ayan. Number 1 po, ano po yung inclusion ng ating 3,200 pesos na registration fee? Yun po ay sakop na nun na po nun lahat. Yung accommodation for 3 days and 2 nights, yung camp shirt po, at saka yung food. Ayan po. So yun po yung pasok po doon sa 3,200 pesos na camp fee. Now, yung question po about sa how young and how old ang pwedeng mag-join sa ating camp. Ito po, ang pwede pong mag-join, mag-register po ay 13 years old and above. 13 years old and above. Ito po ay youth and YA. Again po, youth and YA. So 13 years old hanggang yung teenage nila, hanggang and above, hanggang mga young adult. So hanggang single pa. Yun po ang pasok dito sa ating youth camp. Now, what if may below 13 na gustong mag-join? So may 3 requirements po tayo. Listen po, mga youth leaders and pastors po na nandito. What if may below 13 years old na gustong mag-join? Meron po tayong 3 requirements. So una po ay meron na po silang ministry. Ibig sabihin, pasok din po dito yung marunong na po silang mag-devotion. Yun po. Meron po silang ministry at marunong po silang mag-devotion. We understand po kasi kahit po kami, meron po kaming mga 12 years old po na talagang nakaka-join na po ng ministry. At tinuturuan, at pag nasa ministry po, ibig sabihin po talaga marunong na silang mag-pray, marunong magbasa ng Bible, marunong na po silang mag-devotion. So yun po, yung unang requirement. Pangalawa po, ay vouched po sila ng kanilang youth leader at ng kanilang pastor. Ano pong ibig sabihin ng vouched? Ibig sabihin po, meron pong confirmation from the youth leader and the pastor na sila ay magjo-join because kaya na po nilang sumabay sa mga ate at kuya. Ano pong ibig sabihin ng kaya nilang sumabay sa mga ate at kuya? Because this is a youth and YA camp. Camp po, ibig sabihin may mga oras po tayo, oras ng gising, anong oras sila magpe-prepare. Meron po tayong mga sessions. Kailangan po yung kaya na nilang sumabay sa schedule na hindi po sila, pag po gisingan na po talaga, wala pong magmamaktol. Mahirap po yun. Pag meron pa po tayong alagaan kasi nagtantrums siya, ganun. Kaya hindi po pwede yun, hindi po pwedeng may magtantrums doon. So may kids camp naman po yata na parating, doon na lang po sila kapag po nagtatantrums pa sila. So yun po yung unang i-vouch nila, yung confident po si youth leader and si pastor, sasabihin po nila, ibig sabihin po ng vouch, may clear
message po. Ibig sabihin po, quick message. Ayan po. Hindi na po kailangan formal letter. Sige na po. Quick message lang na Keisha, pasasamahin ko si kunwari ay si Jerry na bata, 12 years old lang to, pero kaya na nitong sumabay. I am confident na yun po, hihingin po namin yung ganong klaseng confirmation and then pasok po siya sa registration. Yun po. So, meron po siyang ministry, marunong po siyang mag-devotion and vouched po siya ng kanyang youth leader at ng kanyang pastor. Yun po. Vouched po na kaya niyang sumabay sa mga ate at kuya, hindi na po siya alagain, hindi po siya magtatantrums, hindi po siya maiiwan doon sa kanilang kwarto kasi ayaw niyang sumama ng mga sessions, ayaw niyang sumama sa mga breakout sessions. So, yun po. Yun po yung tatlong requirement. Remember po, mga youth leaders at mga pastors. Ayan. Palike naman po kung naiintindihan po yung tatlong requirements na yun. Yun lang po talaga yung requirements. Ayan po. Palike po kung nauunawaan po. Ayan, maraming salamat po. Kaya na po nilang maligo mag-isa, ganyan po. Kaya hindi na sila kailangang subuan para kumain. Yung ganun po, kailangan po yun yung sasama po kung sila ay 13 and below. Hindi po, kasi naiintindihan po namin na parang may mga mature na talaga na parang bang hindi na sila pwede sa kids camp. Naunawaan po namin yun. Nakaka-encounter po kami ng ganun. So yun lang po yung kailangan po namin ng malinaw na confirmation na yun na po yung level ng mga bata para po makasama sila ng youth camp. Now, paano po kapag dating doon na bigla naming nalaman na ay, sabi ni Pastor, ito ay nagmarunong na pero bakit siya nagtatantrums ngayon? Papapasukin po namin siya doon sa kwarto po ng pastor na nagsabi. Doon po siya tutulong. Si Pastor po ang mag-aalaga kasi siya po yung nagsabi. Kaya yun po yung kailangan po namin. Ayan po. So kasi mahirap po pag si youth leader po yung aalagaan po siya, si cell group leader po kasi pipili po tayo ng mga cell group leader, i-group po natin sila. Kung saan po mapapapunta yung bata, malamang po yun at si cell group leader po yung mag-aalaga sa kanya. Mahihirapan na po siya. Kaya pagdating po doon, may lumapit po sa aming cell group leader, ay, ate, nagtatantrum si ayaw pong sumama ng ganon. Ay, nasaan yan? Hindi ko na isasama si Johan. Asan si Johan? Nasaan? Ipasok yan sa kwarto ni Pastor Odi. Pastor, kayo na po mag-alaga. Ganun po. Ayan po, nagkakaunawaan po tayo. Hindi naman po namin pipigilan kung talagang ang isang bata ay nasa level na po ng mga kabataan na makakasabay na po sila. At yun na po yung kailangan ng spiritual nila na mag-youth camp na yung kailangan nila. Hindi po natin pipigilan. So, ayun po. Ang ating requirement po para sa mga below 13 na gusto pong mag-join. And syempre po, again, kanina po doon sa second to the last stage po ng registration form, kailangan po namin ng parental consent po ng parents. Yun po yung dina-download. Dina-download po yun. So, again po, kung hindi pa may upload ni youth, basta po i-download yon, papapirmahan po yung sa magulang. At yung mga representative po, kanina na binanggit, representative po sa finance. Actually, yun din po yung magiging point person namin. Pagkukunin namin po yung mga consent. Ayan po. So, consent po para po sa ating mga minor. So, meron po tayong ganon. Now, next po na question na palagi po namin na-receive ay ito po, dapat na bang mag-down payment upon filling out the form? Kasi po nakikita po natin, may nandun yung payment. So, ang sagot po ay upon filling out, ibig sabihin po, nag-fill out, hindi ko muna tatapusin itong pag-fill out kasi hindi pa ako makapag-down payment. Hindi po ganon. Pwede nyo na pong tapusin yung pag-fill out and then later na po yung bayad. Pwede po yon. Kasi po, kailan po ang deadline again ng ating payment? Meron po tayong deadline for early bird at meron po tayong deadline po para po doon sa full payment talaga. So, consider po yung filling out ng form. Hindi po nyo kailangan magpumunta ng bangko bago punuin yung fill out yung form. Hindi po. I-fill out nyo po yun and consider it as a pre-registration. Consider it as claiming a spot. So, hindi pa po. Parang nire-reserve nyo lang po yung spot. Pwede na po si youth na sige, i-register mo na yan. Ipasok mo na yung pangalan mo. Consider it as claiming a spot. Kasi po, again, ang youth lang po natin na makaka-join. Ang youth
ang numbers lang po na kaya po ng farm ko ay 600 youths lang po. 500 to 600 maximum po yun. Isasama po natin doon yung mga staff. So, yun po. Consider it as claiming a spot. Now, about po doon sa payment. Nabanggit po kanina na meron po tayong early bird fee. Kailan po ang deadline ng early bird? December 31. Ang early bird fee po ay down payment. Ayan po. Remember po, down payment po na hanggang December 31. Down payment, half of the amount ng full payment. So, ibig sabihin po, yung early bird fee ay makapag-down payment sila ng 1,500 pesos hanggang December 31 po. Ang kanila na pong next na ibabayad at magiging fully paid po sila ay 1,500. So, ibig sabihin po, 3,000 lang yung binayaran nila because nakapag-down payment na sila ng 1,500 on or before December 31. Yun po yun. Yun po yung down payment. So, ibig sabihin po, magre-register ako ngayon, pero mag-iisip ako, kailangan makapag-down payment ako kahit sa December 31 ng 1,500. So, ang babayaran ko na lang ay 1,500 hanggang yung deadliest deadline po natin ay March 31. So, full payment po ay hanggang March 31. Now, what if, Julia, mag-down ako ng 1,000 lang, less than 1,500 on or before December 31? What if hanggang December 31, 1,000 lang yung na-down ko? Pasok pa rin ba ako? Kasi nakapag-down naman ako. Pasok pa rin ba ako dun sa 3,000 na amount? Kasi nag-down naman ako. The answer po ay hindi. Kasi po, ang nakalagay po, ang qualification talaga for early bird ay 1,500 po hanggang December 31. Pero po, you can message any concern po. Ibig ko pong sabihin, magsabi lang po kayo kay nasa si Finance. Magsabi lang po kayo kay CJ. Siya po mag-aabon. Siya po kausapin niyo po siya. Baka pwedeng mahinga ng balugan. Pero the answer po, again, ang ano po natin ay hanggang December 31 po, 1,500 pesos. So, ibig sabihin kung 1,000, December 31, 500 mabibigay ko ng January. Pwede bang 1,500 pa rin yung ko, hindi na 1,700? Bahala po si CJ. Kausapin niya po si CJ. Ayun po. So, yun po yun. Yun po yung ating yun po yung ating sagot po doon sa tanong na yon. 1,500 po hanggang December 31. Yun po. And then, another po na receive namin na question. Masyado po ba akong mabilis? Mag-receive naman po ng questions mamaya. At saka magpo-post po kami ng mga FAQs, graphics po talaga sa page po natin. Soon. Apa. So, YAH. Apo, yung YAH po, iba nabanggit po natin kanina, hanggang gaano kabata, gaano naman katanda yung pwede po. Again po, hanggat single po. Hanggat hindi pa siya pasok sa ladies and men's ministry. Hanggat naunawaan po. Yan po. So, yun po, kaya po hanggang YA po ito. Yan. Yung amin pong pastor, lagi pong ganun. Ayoko nang umattend ng YA tsaka youth kasi na ako ganyan. So, sabihin po ng pastor namin, sige, umattend ka ng men's. Wala pong nasa gitna. Youth po hanggat hindi pa siya nag-men's ministry at nag-ladies at nagko-couples ministry. So, nasa youth po siya. So, youth and YA po. Again po, yan po yung ating age and then yun po yung ating hanggang December, yung ating down payment fee po hanggang December 31 ng 1,500. Now, paano pagka hindi ako nakapasok doon? Hindi. Ibig sabihin, 1,700. Ibig sabihin, ang kailangan ng bayaran, yung full payment talaga na 3,200 pesos. Ang early bird po kasi natin 3,000. Now, kapag di po nakapasok po sa early bird, 3,200 pesos po. Ayan po. Yun po yung babayaran niya na hanggang sa deadliest deadline na March 31. March 31 po yung pinakahuling payment. So, ayun po. Next po na question. Nabanggit po ito niyang Ate Joey kanina. May nagtatanong po, what if my parents at guardian na gustong sumama at magstay doon sa 3 days and 2 nights na yun? Gusto ni parents na nandun siya. Pwede po. Ayan. Pwede po. Yehey. Pwede po. Una, pero ito po yung mga
requirements again. Ayun po. Una, full payment din si Mama and Papa. Ayan. Si Mama and Daddy, si Lolo and Lola, magbabayad din siya ng full payment katulad ng mga bata. Ibig sabihin, yung 3,200. Magbabayad po siya ng full kasi nag-stay po siya doon. And kasama po talaga yun doon sa slot sa farm ko. So, 3,200. So, and then, paano yung registration nila? Meron pong separate link para sa kanila at para din po kasi sa mga pastors natin so that madali po para sa ating artifacts sa hospitality natin na mabigyan sila ng room. Kailangan po yun, pumasok yung pangalan nila sa another registration link. Yun din po yung link na ibibigay natin sa ating mga pastors. So, ayun po. And then, so full payment, meron din silang registration link. And then, pangatlo po, and most important, they will stay but they are prohibited to interrupt the program or assist their child except and unless for emergency. So, hindi po pwedeng nandun kasi si mommy and daddy. So, ang pagkain ni anak niya ay laging Jollibee and McDo galing sa labas. Kasi may special, kasi nandiyan si mommy and daddy. Parang, hindi po pwede yon. Nandun lang si mommy and daddy pero mag-o-observe lang siya unless and except pag talagang emergency. Naiintindihan naman namin siguro nandun siya kasi may special condition talaga si anak. Talagang hindi nasasama. Kasi naiintindihan ko namin. Kasi baka, Basta po yung staff, naka-Jollibee din. sige Pwede po, naman o pag po bibilhan si anak, si staff din ko. Ang lahat ng pastors na nandun. Biro lang po. So, ayun po yung natin. Kapag po sasama si mommy and daddy, nandun lang po sila sa gilid, nag-o-observe, hindi po nila pwedeng super i-assist si anak except po kapag talagang may nangyari na sa kanya na dahil nandun siya kasi nga may special condition siya. Iintindihan naman namin po yung ganong classic worry. Pero pag talagang emergency lang po siya, pwedeng mag-interrupt, sa program at saka dun sa kanyang anak. Sa ngayon po, yun po yung mga usual, mga frequently na nare-receive po na questions ng ating registration, ng ating finance, ng ating pong coordinator. So, now, I open po ang floor at ang message box po natin kung meron po mga question na hindi po nasagot. Yan, may tanong po ang ating Pastor Jerry. In case of emergency, may insurance ba tayo for 3 days camp? Yeah, sasagutin po yan ni CJ. Ikaw na CJ. Ayun. Meron po tayong insurance po na provided. Pag po nagbayad na po sila, um, possible po by April po, ipaprocess ko na po lahat yung mga nagbayad po para po ipasok po natin lahat sa insurance po. Thank you po. Yan. Thank you po. Thank you, CJ. So, yun po. Nirequest po ni Pastor Odi. Babanggitin ko lang po ulit ngayon yung inclusion po ng registration fee. So, yung register yung registration fee po natin, again, kasama na po yun yung pagkain nila for 3 days. So, pero kailangan po lang magdala ng lunch kasi ang unang meal po doon ay dinner. Ipopost din po namin ito pag malapit na po. So, magdala po ng ng lunch, yun lang po yun. Tapos po, the rest of the meals and snacks provided na po ng farm ko. Second inclusion po ay ang accommodation. So, meron po dong kung nasilip, mamaya po mapapakita po namin. Kung nasilip niyo na po yung farm ko, yung, para, glamping po yung tawag sa kanya para po siyang social na camping. Parang ganon. Pero alam niyo po pa, praise God, ito po ang aming praise report kasi out of the many venues na napuntahan po namin, may napuntahan po kaming sobrang laki, kasya po ang 1,000 packs. Meron po kaming napuntahan na kasyang 700 to 800 packs. Meron pong sobrang mura pero di po talaga kakakasya ang kahit 500. Pero alam niyo po itong farm ko, ito lang po yung pinakasakto po. Siya po yung pinakauna, siya yung pinakamaganda, siya na rin po yung pinakamura. So praise God po, no? We have received a lot of favors. Kaya alam po namin, nakalooban po talaga ng Panginoon na nandito po tayo sa farm ko. So yun po yung inclusion. Kaya po,
yung pastors and yung mga magulang kung sasama po sila ay may bayad din po kasi per head po yung bayad sa farm ko. So doon po sa 3,000 or 3,200, yun lang po yun. Accommodation, food, actually, di pa po talaga kasama doon yung insurance. I-explain ko po. Accommodation, food, and shirt. Ngayon, sa other, alam po natin, kapag nagka-camp, marami pa pong miscellaneous na gastos. Marami pa po talaga. Pero hindi na po kami hingi ng additional fee from you, from the pastors and from the campers kasi gagawan po natin ang paraan yon. So, kaya magkakaroon po kami ng fundraising later on po. Pagka i-discuss ko rin po yun very, very quickly na I hope po masuportahan po ng bawat isa. Kasi yung babayaran po talaga ng mga bata, yung accommodation lang po talaga nila. Wala pa po dun yung ibang mga bagay, miscellaneous, lahat-lahat po ng gagastusin sa camp. Talagang tinry po namin na i-minimize. Sobrang, ito na po yung pinakamababa na kaya po talaga. At yung the rest of the fees, miscellaneous fees, tatrabahuhin po natin yon namin. Kasama na po kayo. Damay na po to. So, yun po. Other questions pa po for the from anyone po about the registration process, about anything po. For the speakers, hindi ko po talaga pa-reveal lahat-lahat sa ngayon kasi magkakaroon po tayo ng speaker reveal later on sa ating pong mga page, sa ating pong Facebook page. Anything po? Any questions? Clarifications? Paano po makukuha ang reg form? For the campers po, Pastor, ay posted po siya sa ating page and sinesend din po sa ating sa group chat po, yung national representatives. If you need po, pwede ma-send po ni Julia ngayon sa wala yung Makati dun sa forms. Oh, okay. Wait, wala sa Wala sa pamimilian. Pili na lang kayo ng kahit ano. Joke lang. Si ano, nasan si Kisha? Kisha, i-edit na lang po ni Kisha. Sorry pong ingay. Baka po nakaligtaan lamang. Kisha, diyan ka, Kish. Pat na ibang church. Oo. Pwede kayo, kung saan nyo gusto lumipat, doon na lang yung piliin ninyo. Pero i-add po yan ni Kisha tonight. Same reg form din po yung gagamitin for staff. For staff, yes. So, magkakaroon tayo ng 3 registration links. Campers, staff, lahat-lahat na ng mga YA youth. Yan po yan. Second registration form for the pastors and spouses. And then for the third, ito po yung adult staff or gusto pong mga sumama ng magulang, parents, guardian. Yan po. Okay. For same reg form. Okay. Kay Precious. Hi Precious. Ask lang po, paano po kapag nakapag-register na, then biglaan pong hindi na makakasama, marirefund po ba yon? Okay. Pasok ko pa ba kay CJ? Si CJ po ang may alam ng lahat ng kaperahan. Pero ano po tayo? Wala po tayong refund, pero meron po tayo, transferable po siya. So, inform lang po. Again, hindi po siya marirefund. Kung ano po yung sinend, yun na po yun. Pero transferable po siya to other camper. So, mapapag-usapan niyo naman po yun. Non-refundable but transferable. Yes, non-refundable but transferable. During youth camp, ang gadgets po ba ay allowed? During youth camp, generally, for everyone, kami po ay mangongolekta ng mga gadgets kasi nakaka-distract po talaga yon. Pero lalo na po yung ating mga young adults and professionals like us na mga work from home, pwedeng-pwede naman po, magsabi lang po. Pwede po kami. Pwede pong i-claim. Magkakaroon po tayo ng gadget pass. Gadget pass. And kung meron din pong kailangan lumabas, kailangan puntahan, ng saglit lang, meron din po tayong gate pass. Gate pass, gadget pass. So, basta valid naman po yung reason, di naman po tayo sobrang higpit. Hi, Hannah. Ang tanong po ni Hannah, concern po ng Antipolo if wala raw po makapunta na youth and YA sa camping, pwede raw po ba mag-sponsor? Aba, ang ganda ng tanong. Ang ganda ng
Ito po yung pinakagusto kong tanong. Mag-sponsor sa ibang church. Yes. Ang ganda. Mm-mm. Pwede course. naman. Pero bakit? Sayang naman. Walang makakapunta. Bakit, Hana? As early as now, ano talaga sure na walang... Hello po. Ayun po. Wala pong makakapunta na any youth NYA po for the Antipolo outreach po kasi po apat lang po kaming youth. Tapos po ako po kasi OJT ko po so hindi po talaga ako makakapunta. Yung Mhm. isa po is working. Ang concern niya po is pag pumunta daw po siya ng camping for 3 days, baka raw po pagbalik niya, wala na daw po siyang trabaho. And then po, Kawawa naman. ang, yung concern po ng dalawa is, since first time po kasi nila, baka raw po, nalalayuan din po sila, tsaka natatagalan po sila. And college na rin po kasi, parang pag-graduate na rin po. So talagang hindi daw po sila makakasama because busy din po siya sa school. Ayun Mm-mm. lang. Si Pastor Vic na lang daw yung Tapos, dumalag. so ang Di ba? sabi po ni Pastor Vic, baka raw po ba pwede daw po bang mag-sponsor? For Yes. example po yung outreach po namin na Teresa or Kogyo po. Oh. Ayun po ang May sabi. outreach. Oh, Yes. Yes. CJ, okay lang sa'yo? Sponsor sila. Okay po. Yes, ayaw ni yes. CJ. Of course. Sobrang... Baka kasi hindi approve kay CJ eh. Okay po yun. Okay. Though, syempre ang hope natin, kahit, kasi ito na naman, kung papatotoo na naman ako, God is a miraculous God talaga. Hindi, kayang-kaya ng Panginoon. Kung ipapanalangin at ipagpapaalam as early as now, pwede rin yan. Actually, meron po kaming kwento yung YA po namin dito sa LB. Kakatanggap niya lang po sa trabaho. Meron pong youth camp. Nag-leave po agad. Ayun, nandiyan pa naman siya sa trabaho niya. Buhay pa naman po siya. Pero we understand naman po. As much as we want everyone to come, syempre may mga concern. But sana po, sana. Kaya pa rin. Yan. Next question po. Yung shirt po ba ay ibibigay po sa day one ng camp? Yes. Sa day one ng camp po natin ibibigay. Kaya Fats, mauna na tayo doon. Kasi tayo yung magpapak ng mga t-shirt, Fats. Tayo yun. Ayan. So, first day. Di natin siya ibibigay ahead of time. Doon talaga sa day one. Kay Vinci. Hello po, parang wala daw po yung Ay, yun na pala yun. Okay. Medyo mahina po ang signal dito. Data sa area. There are some areas in farm ko na okay ang data pero 4G lang. Yes. Sa ilang beses po naming pagpunta doon, mahina po talaga. Pero, ay, hindi ka pa pala. Pero, baka po sakali. Kasi doon po sa lobby nila may wifi. Doon sa lobby lang. So, kung may mga magtatrabaho, like me, punta lang po tayo doon sa lobby. Si Highness. Hi, hello po. Sa tracks/breakout sessions, can we give handouts sa youth with all the answers or yung materials na gagamitin per breakout so that even if hindi sila maka-attend sa lahat ng breakout sessions, still they will know or get the answer? Okay, good question po. Good question and good suggestion. Kasi ang gagawin po natin dito, every breakout session, God willing, ire-record po natin 'yan. So, kasi kahit ako gusto ko din pong pumunta dun sa isang session eh. Ngayon, nire-record po natin yan para after the camp, pwede po nilang balikan, pwede po nilang panoorin yung session na hindi po nila napuntahan. Now, with your suggestion, yes, mas maganda na may ganito. Noted na po ni Julia yan. Thank you, Highness, thank you. Next po, Ate Mika, yes, okay po ang ating water supply. Kaya po mag-accommodate ng sabay-sabay magamit. Yes po, malakas po. Opo. Yes. Yung din po isa sa mga concerns po nung nag-ikot-ikot po talaga kami ng venue, the water supply, yung CR. And to let you know, lahat po ng room may banyo. Kahit yung glamping po na ganyan, bawat ganun po, may banyo din po siya. So, any other questions po? Ayun, aircon. Ano? Aircon. Aircon din. Yes, aircon po siya.
Napaka-ano nga po napaka-ironic po. Kung ano po yung pinakamaganda, yun po talaga yung pinakamura. Kaya favor po talaga to ni Lord talaga. As in. Sobra po. Any other questions pa po? Salamat po kay Pastora Lenny ng Kalawan. Siya po ang nagturo sa atin ng farm ko. Pastora Lee pala, sorry. Lenny. Pastora Lee. Pastora Lee po ng Kalawan. Yan po. Any questions pa po? Anything? Concerns? Anything? Kasi pwede nyo po isend yan. Kapag may naisip po kayo, ayan. How many persons sa isang kwarto? By group po ba? Yes, ideally po, by group po siya. Depende po kasi sa magiging numbers ng participants. That depende rin po sa magiging number ng cell groups. Ideally po, siguro po mga 8, 10, Per group. 10, Pero 12 per group. yung kaya ng isang blank. Yung kaya po ng isa, ilan nga ba yun? Iba-iba po kasi yung size niya Pero meron pong pang-anim, meron pong pang-10, meron pong pang-12. Basta comfortable. Comfortable po siya kahit magsiksikan po talaga as in. Kasi aircon po siya. And may kama po. Oh, may kasha 30. So, May that lang. Yes, meron pong ang kasya ang 30. Pwede Kasi po doon yung double- mga boys. makikita nila mamaya sa video. Yes. Pwede po ba sabihin sa mga youthing about sa tracks, breakup sessions para po siguro magka-interest sila po siguro sa NYC? Yes, Jeff. Hinihingal na ako. Taas na energy. Yes. Magpo-post din tayo. Pero as early as now, kasi hindi pa tapos yung mga promotional materials As early as now, yes. Pwede nyo na ring banggitin. I can send yung pinakita ko kanina para maano po ninyo, ma-share po ninyo sa kanila. Later on, maghihingi po tayo ng message from our speakers. Yan, para mas makita rin nila sino yung mga speakers natin for the breakout sessions. Okay po? And if you have other questions, chat lang po kayo. Feel free to chat po kasi magpapatuloy na po tayo sa next natin. Mabilis na lang po ito. Okay. Ngayon po, punta na po tayo. Yung may binabanggit po ako kanina, if you can remember, na yung 3,000, sobrang minimize na, yun na po yung pinakang sagad na babayaran ng mga participants, 3,000. Hindi pa po kasama yung, syempre, marami po tayong gagastusin. Pag nag-youth camp, andyan yung sounds and lights, andyan yung miscellaneous logistics, love gifts for the speakers, etc. Napakarami po. Camp kits, kasama din po. Insurance, yun, kasama din po yun. Now, paano po natin nagawang 3,000 lang? Okay. Paano po natin nagawang 3,000 lang yung registration fee despite marami pa pong gastos? Ngayon po, we are committing. Ayan. Mag-share screen po ulit ako. Meron po tayong, wait. Yan. Meron po tayong gagawin ang National Youth Committees para lang po mapunan po natin ang lahat ng gastusin at hindi po siya maipatong sa mga kabataan. Magkakaroon po tayo ng different kinds of fundraising. Yan. So, fundraising one, I will share very, very quickly. I-share ko po ito for the reason na sana po masuportahan po ninyo ang mga fundraising events or initiatives. This is for the camp. This is for the campers po, para sa mga kabataan at para sa mga a-attend po. Opo, para po sa gawain ng Panginoon. So, for the fundraising one, we have webinars, 5 to 6 webinars in 4 months. And praise God, kasi yung 2 to 4 speakers po natin, magkakaroon na po ng nag-yes na po sila. Okay? So, bakit po tayo magkakaroon ng webinars? This is, lahat po ito may registration fee and all the proceeds will go to the youth camp. Okay po. So, meron po tayong webinars and papakita ko lang po, mag-sneak peek lang po ako kung ano pong itsura ng ating mga webinars na magsa-start on January 2026. So, we will be having 4 to 6 webinars and we have different audiences.
Ang maganda po sa webinar, thank you Pastor Lester for the suggestion. Ang maganda po sa webinar ay kaya rin po nating matarget yung mga nasa ibang bansa. So they can also share, they can also help out sa ating National Youth Camp. But hindi lang sila basta tutulong, sila rin matutulungan kasi yung audiences po natin, we have general audience, at ang topic po dyan for January is New Year, Same God, Finding Stability in sorry, hindi ko makita. Ayan, in changing times. And then we have second audience, Christians who experience suffering or mature Christians. Basically, general din po to kasi lahat naman tayo nakaka-experience ng sufferings. Pero specifically, ang topic po natin is When Faith Hurts, Finding God in Seasons of Suffering. For young adults and professionals, meron po tayong conference or webinar. Kung ano po, hindi pa rin po ito super duper finalized, pero definitely it will happen. Pag-uusapan po dyan, adulting. Okay po. Families. Yan. The Great Commission begins at home. And then we can have webinars din po for couples, for disciplers, and for singles. Now, as early as now, i-announce ko na rin po, no? Kasi game na rin po ang ating pastors to give their na magpagamit po dito sa ating webinar para makatulong din po sa National Youth Camp. For the January webinar, si Pastor Timmy po yun. Nag-yes na rin po siya, praise God. Ang topic po niya, New Year, Same God, Finding Stability in Changing Times. For the suffering topic, we have Pastor Rafi Fajarda from Hong Kong. Nag-yes na rin po siya, praise God. When Faith Hurts, Finding God in Seasons of Suffering, etc. etc. Hindi pa po finalize yung others dito, but yun po. I hope you get the idea. Again, all the proceeds will go to the National Youth Camp para makatulong po sa ating finances. And again, this is for the participants po, no? Next, ang una po nating fundraising webinar. Ang second fundraising po, sacrificial dinner. Couples event po to on February, pero hindi naman po lahat talaga dito masyadong sobrang involved. This is an event po for sa Makati, sa Word for the World Makati for the couples. So pasadahan ko lang po, no? Para din po alam po ninyo kung ano po yung mga ganap at yung mga behind the scenes po natin. And lastly, ito po yung fundraising 3 natin. Interchurch Basketball League. Title po niyan, The Defenders Cup 2026. So lahat po ng nagbabasketball, lahat po ng gustong sumali. Again, yung registration fee, yung lahat po ng proceeds sa lahat po ng ating mga fundraising activities will go to CJ. Will go to the National Youth Camp po. Ayan. So, praise God po. May questions pa po tayo dito. Nasa na po ang ating questions. Freely to borrow po ba yung pillow blanket sa youth camp or bring your own po? Yes, meron pong unan, blanket, and towels. Ngayon, kailangan lang pong ingatan ng maigi kasi kapag po may nawala, babayaran po yun ng kung sino po yung nagstay dun sa room na yon. So, gusto po ng extra pillow, blanket, yung mga lamigin po dyan. Yes, pwede pong magdala, pero meron na rin pong provided. Yes po. Yung meron pa isa, si Pastor. Si Pastor, nasan? Pastor Bernie na, magtatanong. Pastor Bernie, yung mga nasa Visayas and Mindanao na mag-airplane at mag-arrive sa airport, paano po ang travel nila from Manila to Dolores, Quezon? Pastor, kailan po sila mag-a-arrive kaya? Day before, maganon po? Day before or mismong day po? Depende po. Kasi po, ay, nasa na yan? Ang ano ko dyan kay Ate Fats, yung contact. Okay po. So, kung sila man po ay mag-arrive the day before or mismong day na po, ay pwede po nilang i-contact si Fats kasi siya po yung sa housing and, ang tawag doon? Housing and hospitality. Very hospitable po yan si Fats. Siya po yung mag-aasikaso ng coordination. Ngayon po, katulad po ng, for example, banggitin ko na rin po, mga pastor ko po. For example, po sa Zamboanga, nagbanggit na po sila pastor din na day before po, nandun na po yung mga participants nila.
sila Jassy, ganyan. So, syempre iniisip din po nila yung accommodation. Basta sabihin nyo lang po sa amin ahead of time. Kami na po ang bahala kung paano. Kasi ang napag-usapan din po, open din po ang Makati for accommodation. So, malawak pang ating mother church. Pwede pong magstay po doon ng ating mga participants. And then from there, from Makati, pwede naman po, Egina, na mapag-usapan din po yung transportation from Makati to Dolores. Basta po magsabi lang po ahead of time, magagawa po Yes. natin ang paraan yan. We need numbers kung ilan para malaman kung ano yung may po-provide o matutulong natin. Yes po. Per youth po ba yun, ate? Ang alin po? Yung unan, yes. Per youth siya. But again, you can bring extra if you want. Kung di ka makatulog ng isang unan lang, dala ka ng extra. Walang unan. Other questions pa po? From our pastors po, baka meron pa po kayong mga curiosity, clarifications, anything. Kasi kung pwede ko pa pong i-proceed pa or may questions pa po, chat lang po kayo kung meron po. Kasi ang next na po natin, and this will be the last. Snacks. Pwede daw bang magdala ng mga snacks? Yes. Allowed naman po. Tapos sasamsamin po naming mga staff. Di, allowed po. Pwede naman po. Dala po kayo. Lalo na po yung mga gutumin katulad ko. Dala po kayo. Yung mga hindi makafocus pag gutom. Yan. Dala po kayo. And so, thank you so much po. Damihan niyo po. Damihan niyo po yung dala. May extra fee po ba from Visayas and Mindanao yung travel from Makati to Dolores? Pastor Edgy? We will try na i-assist sila doon. Kaya nga nagpa-fundraising tayo eh. Hopefully, Yes hindi po. na rin sila mag-aano doon. Yun ang point bakit tayo nagpa-fundraising to assist, especially yung mga nasa malayo. Mm. Mm. Magkahalo po ba ang youth and YA sa mga activities breakout? Yes. Yes, bro. Halo-halo na tayo dito. Masaya yan. But the groupings, we will make sure na balanse siya. So, ano nga? Sa groupings, Oo. Sa activities and breakout, yes. Parang nasa church lang tayo. Magkakahalo ang ano. Saya yun. Also, magandang bagay dito kung makakasama ng YA yung mga youths kasi syempre YAs, mga ate at mga kuya matuturuan, magaguide ninyo yung mga youths how to defend the truth, ganyan. Ano yung mga experiences nyo, mga ano, mga bagay-bagay. Okay. Again po, any questions? Hanggat hindi pa po tayo tapos, chat nyo lang po dito. Okay po? And please, please, please don't be hindered po. Register na po kayo. Register na po kayo. Kung wala pang pambayad ngayon, o bukas, o sa Sunday, register lang po. Hanggang December 31 pa naman po natin ang deadline. So, kayang-kaya pa po talaga makaipon po ng 1,500. Again, please don't be hindered. And if you have any questions, chat lang po kayo sa akin or anyone here sa ano po natin, sa leadership po natin. Now, before we close, bago pa po tayo mag-final remarks, as we end our meeting, yan, meron lang po kaming special video na ipapakita to everyone. So, nawa po, premiere night po ito. Sayang po, hindi po naka-attend ang artista. But I hope everyone will be encouraged by this short film. Dati, akala ko, sapat na yung kilala mo si Lord. Sapat na yung nagsiserve ka sa ministry. Nagpe-pray, at nagsisimba tuwing linggo. Pero dumating sa point ng buhay ko na parang may kulang.
Yes, I'm still serving. Pero, deep inside, I'm still hungry for more. Gusto kong mas mag-alab pa bilang isang Kristiyano. Kaso, hindi naging madali. Dumating yung time na nagduda ako kay Lord. Parang lahat ng fire sa heart ko, bilang nawala. I doubted His plans, I questioned His love. I've been taking God's grace for granted. And honestly, I think I'm losing my faith. May mga gabi na napapatanong ako, Lord, andiyan ka pa ba? Pero sa gitna ng ingay ng aking pagdududa, there's a still small voice na humihila sa akin, pabalik. Doon ko na-realize, ang pagiging Kristiyano pala, hindi lang tungkol sa paglilingkod, kundi sa tapang na lumaban kahit mahirap. Yung ilalaban mo yung faith mo sa kahit anong sitwasyon. Ngayon, buong tapang kong masasabi na faith is not just about believing. It's something we need to defend. Masasabi ko na hindi na lang ako basta isang believer. I am a defender of faith. Hi! Ako nga pala si Widen. I am a follower of Christ and your co-defender of faith. Isa sa mga campers para sa National Youth Camp na gaganapin dito. Naniniwala ako na hindi lang ito camp. Pagkakataon ito para mas lumalim, mas magliyab, at mas maipaglaban ang faith natin sa Panginoon. Kaya kung nararanasan mo yung naging situation ko, it's time to make a turning point decision in your life. Tara, sama ka! Wow. Nakakaiyak. Dati, kala ko. Grabe, praise God. I hope na everyone is encouraged po to come. We are all excited po, mga pastor, mga kapatid. Sobrang excited po kami. At naniniwala po kami na after this camp, matapang defenders ang ating mga youth and YAs. Praise God po. Praise. Pwede po ba natin palakpakan ng Lord? Thank you, Lord. Thank you po, everyone.